May mga bagay na ninanasa natin na tayo ay maging epektibo sa lahat ng ating ginagawa. Sa negosyo man, sa pag-aaral man, sa buhay pamilya, sa trabaho, nais natin yung maging effective tayo sa bawat anggulo ng ating buhay. Pero mismo ang Diyos ay nais niya na tayo ay hindi lamang doon maging epektibo, kundi maging epektibo tayo doon sa ninanasa ng Diyos na tayo ay maging epektibo na tagapagbahagi ng mabuting balita ng kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. So ito yung ating pag-uusapan ngayong araw na ito na aking ibabahagi sa inyo. Una, higit sa lahat ay kailangan natin na tayo ay marunong na kumonekta o makipag-ugnayan sa mga tao. May ugnayan tayo sa kanilang mga pangyayari, sa kanilang buhay, sa kanilang mga sitwasyon, sa mga bagay na kanilang kinakaharap. Na ito ay magkaroon tayo ng kaugnayan o marunong tayong kumonekta sa kanila, lalo na sa kanilang mga laban. Dahil ang tao ay bukas sa kapwa-tao pag tayo ay marunong na makipag-ugnayan sa kanila. Na tayo ay nauunawaan natin, gets natin yung mga harapin nila sa kanilang buhay. At ito ay isang paraan na mahusay upang sila ay madali nating mahikayat na makinig sa mabuting balita ng Panginoong Hesukristo. So dito mismo sa talatang ito na ating pag-uusapan ay ano ba ang ibig sabihin ng maging saksi o testigo ng Diyos. Tayo po mga naligtas na sa Panginoong Hesukristo, tayo po ay binigyan ng dakilang atas na tumistigo o maging saksi sa katotohanan na pagliligtas ng Diyos. Ito po yung tatayo tayo bilang saksi ng Diyos sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon. Nang ibig sabihin nito ay maging katulad tayo ng Panginoong Hesukristo. Saan? Sa kanyang halimbawa. Sa bawat sitwasyon na kanyang kinakaharap, lalo na yung ating mga lingwahe, matuto po tayong gumamit ng malinis na lingwahe sa ating pagbabahagi at ipakita natin sa kanila yung ating kabutihang loob na ating tinanggap mula sa Panginoong Hesukristo simula nung tayo ay makakilala sa Kanya kung paano niya tayo binago sa ating buhay na dati noon ay wala po tayong pakialam kundi tayo ay masyadong makasarili. Ngunit puri ng Diyos dahil sa Panginoong Hesukristo, ang banal na Espiritu Santo, ito yung nagbigay ng pagbabago sa atin upang maipakita natin, maipamalas natin yung buhay na binago at patuloy na binabago ng Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng pagbabahagi natin sa ating kapwa. So, paano ba tayo maging saksi ng Panginoong Hesukristo? Tayo ay nagiging saksi ng Panginoong Hesukristo kapag tayo ay nabubuhay, yung ating buhay ay nakikita yung mga aral niya sa atin. Yung ating mga galaw, yung ating kilos, no? Yung ating pananalita, maging yung ating mga tindig at yung ating mga pagtingin, maging yung ating iniisip, nakikita o sumasa atin yung katangian ng Panginoong Hesukristo. Yung mga bagay na nilalayo ng Panginoong Hesukristo. Kaya natin, nagagawa natin na mailarawan kung paano ang Panginoong Hesukristo ay maipakita natin sa iba yung kaibahan noon sa ngayon na tinanggap na natin ang Panginoong Hesukristo sa ating buhay. Kung paano natin tratuhin ang ating kapwa at kung paano tayo nagsusumikap na mamuhay ng may katapatan bilang mananampalataya at tagasunod ng Panginoong Hesukristo. Dahil sinasabi diyan sa 2 Corinthians chapter 3 verse 3 na tayo ay sulat ni Kristo. Epistle of Christ. We are Christ's letter. Tayo ay sulat ng Panginoong Hesukristo. Buhay na sulat ng Panginoon. Letter of recommendation. So tayo ay sulat ng rekomendasyon ng Panginoong Hesukristo sa lahat
ng mga tao, kasi ang tao po ay binabasa tayo kung paano tayo namumuhay na. Ang mga tao ay maraming mga tao na hindi po nagbabasa ng Bible. At tayo yung living Bible, tayo yung buhay na sulat na binabasa nila. Tayo yung walking Bible na tinitingnan nila kung paano tayo binago ng Panginoon. At kung paano na tayo ngayon nagbabahagi sa kanila ng mabuting kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. So tayo ay saksi ng Panginoong Hesukristo kapag tayo ay nagbabahagi. Binabahagi natin sa iba ang patungkol sa kapayapaan na tinanggap natin sa Panginoon, ang kagalakan sa presensya ng Panginoon, kung paano tayo binago at patuloy na binabago araw-araw. Sabi nga sa Isaiah chapter 55 verse 1 to 11, basahin ko po. Sa verse 1, sabi diyan, "Everyone who thirsts, come to the waters, and you who have no money, come buy and eat. Yes, come, buy wine and milk without money and without price." Dito mismo ay ang nag-iimbita mismo ay ang Panginoong Diyos. Ang Diyos na sagana sa buhay, naganap at kasiyasiya. Itong offer na ito ng Panginoon na imbitasyon, ito po ay libre, walang bayad. Now, sino yung sinasabi rito na inimbitahan o iniimbitahan? Ito yung mga nauuhaw. Ito yung mga walang salapi. So, kung titingnan natin yung ating mundo ngayon, ang dami pong uhaw. Mga nauuhaw. Mga bagay na akala ng tao, ito yung nakakapugnaw ng kanilang uhaw. Ngunit ito ay hindi sapat para matugunan yung kanilang uhaw, sapagkat ang tunay lamang at tangi na makakapugnaw ng uhaw ng isang tao ay ang Panginoong Hesukristo. Siya lang ang makakapagbigay ng tunay na kasiyahan. At anong sabi pa dyan dito, ano po yung menu o putahe ng pag-iimbita ng ating Diyos sa atin na lumapit sa Kanya? Sabi diyan, "Now, everyone who thirsts, come to the waters, and you have no money, come buy and eat. Yes, come buy wine and milk without money and without price." So ano yung inimbita niya rito? Ano yung putahe ng kanyang imbitasyon? Water and wine. Ano ba itong water and wine na sinasabi dito sa mga talatang ito? Ito ay tumutukoy sa banal na espiritu ng Diyos na nanana sa atin. Yan ay mababasa sa John chapter 7 verse 37 to 38. Na sabi nga dyan dito na siya yung buhay na tubig. Siya ang living water. At ang sabi pa dyan, yung po sa verse 39, na sinasabi dyan na ang tinutukoy niya rito na water and wine ay ito ay walang iba kundi ang banal na espiritu ng Diyos. Na ito ay natatanggap ng mga mananampalataya sa kanilang buhay. Sapagkat ang banal na Espiritu Santo, ito po yung kaganapan upang matugunan yung anumang mga uhaw. Kasi ang tubig, kung alam ninyo na ang tubig, ito po ay nakakapatid ng uhaw. Tama po ba? Ito'y nakakalinis sa atin. At yan po, ang tubig ay katulad ng salita ng Diyos, na ang may gawa nito ay ang banal na Espiritu Santo na patuloy. Sabi nga dyan na bumabalong sa ating buhay. Kaya nga, sa bawat mananampalataya na nagbabahagi ng salita ng Diyos, ito ay nakikita sa Kanya. Kaya naman nagiging epektibo siya sa pagbabahagi ng mabuting balita ng Panginoong Hesukristo. Now, pag binabanggit po natin yung mabuting balita, wala pong ibang mabuting balita kundi ang Panginoong Hesukristo. Ito ay tumutukoy sa Kanyang pagliligtas, ito ay tumutukoy sa Kanyang pagpapatawad, yung buhay na ganap at kasiyasiya. Hindi lang dito, kundi buhay na walang hanggang. At sinasabi pa nga dyan na kailangan tayo po ay sikapan natin. Pagsikapan natin na tayo ay mapuspos lagi ng banal na Espiritu
Espiritu ng Diyos. Amen! At sinasabi pa dyan na ang banal na Espiritu Santo ng Diyos, ito yung nagbibigay sa atin ng kagalakan. Sa kabila ng mga pangyayari sa buhay, sa ngayon, lalo na, ang tindi ng laban ng mga tao ngayon, yung mga kinakaharap, yet sa kabila ng mga kahirapan, sa kabila ng mga pagsubok, yung galak ng banal na Espiritu Santo na ibinabahagi niya sa mga sino mang tumanggap sa Kanya, ay tiyak na makakaranas nito. Amen. Kaya napakahalaga na bawat isa na mananampalataya, tumanggap kay Kristo, ay maging tagapagbahagi ng salita ng Panginoon, ng mabuting balita. At ito po yung ninanasa ng Diyos sa atin. Amen. Ano naman yung milk na sinasabi o gatas na sinasabi dyan? Ito ay ang tinutukoy nito ay ang walang kakupas-kupas, hindi nagbabago na salita ng Diyos. Yan po, mababasa po yan. Ang reference natin ay nasa 1 Peter chapter 2, verse 2, pure milk of the word. Ito po para tayo ay lumago sa ating buhay. Kailangan natin ang gatas, katulad ng isang baby na para siya ay lumaki, siya po ay umiinom ng gatas, purong gatas. Para siya po ay lumago, lumaki. Amen. Now, dito yung sinasabi, everyone who thirst. Ano ba itong thirst na ito? Ito po yung kawalang kasiyahan. Nasa kanya na lahat, nasa kanya na ang mga bagay-bagay na ninasa niya, pero hindi pa rin siya satisfied. Wala pa rin siyang kasiyahan kasi nga, ang nagbibigay lamang ng kasiyahan, tunay at totoong kasiyahan, ay ang Panginoong Hesukristo. Amen. Purihin ang Diyos. Kaya ito po yung dapat nating maibahagi sa iba upang kung paano natin nararanasan yung kapayapaan, kagalakan na ibinibigay sa atin ng Panginoon, in spite of ng mga pangyayari, ito rin po ay maranasan nila. Amen. Praise God. John chapter 4 verse 14, but whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst. Hindi na muling mauuhaw, but the water that I shall give him will become in him a fountain of water springing up into everlasting life. Wow, ang ganda. Ito ay katulad ng bukal na tubig na bumabalong. Amen. Sa ating puso, sa ating buhay. Amen. At ang sabi pa nga po dyan, ito po yung ang pagpapahayag ng salita ng Diyos ay maiyahan tulad sa sinasabi sa Isaiah chapter 55 verse 11 na sinabi dyan, for as the rain comes down in the snow from heaven and do not return there, but water the earth and make it bring forth and bud, that it may give seed to the sower and bread to the eater. So shall my word be that goes forth from my mouth. It shall not return to me void, but it shall accomplish what I please, and it shall prosper in the things for which I sent it. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Ang sabi dyan, ang salita ng Panginoon ay katulad ng ulan. Amen. Po, ito yung sinasabi niya na hindi babalik sa Kanya ng walang kabuluhan. Amen. Kundi ito ay magkakaroon ng binhi, tutubo, lalago. Ito, upang may makain ang tao. So sabi diyan, ganyan din ang salita. Mga salita na binibitawan natin mula sa salita ng Diyos na ating binabahagi, magaganap. Sabi nga sa salita niya rito sa verse 11, magaganap nito ang lahat kong nasa. Amen. So ito ang kalooban ng Panginoon na maibahagi din natin sa kanila yung mabuting balita ng Panginoong Hesukristo na siyang magdadala sa bawat isa na nababahagian natin upang ang buhay nila ay mapagpala. I-share natin kung ano yung tinanggap natin sa Panginoong Hesukristo, na kagalakan, kapayapaan. Amen. Ibahagi din natin sa kanila dahil ang mundo ngayon, ang daming alok
para mabigyan ng kasiyahan ng tao, pero ang tunay na kasiyahan ay kay Kristo lamang matatagpuan. Amen. So dito pa sa talatang ito na ating binasa, ang pangako ng Diyos at ang salita ng Diyos, ito ay katiyakan, katuparan ng lahat ng kanyang mga salita mula sa salita ng Panginoon. Dahil ito ay katulad ng, katulad ng ulan, katulad ng yelo o niebe na hindi babalik sa kanya ng walang kabuluhan. Amen. So nakakatiyak tayo sa mga pangako ng Diyos na nakasulat sa kanyang salita. Nakakatiyak tayo sa mga plano ng Diyos na ito ay tiyak na magaganap. Amen. So walang makakapigil sa batas ng Diyos. Walang makakapigil doon sa pasya ng Diyos. Amen. Na ang kanyang salita, ang kanyang mga pangako, magaganap, mangyayari, matutupad. Amen. Hallelujah. Now, kung ganito ang salita ng Panginoon, na ang salita ng Diyos, ito ay katulad ng ulan, na hindi babalik sa kanya, na walang kabuluhan, ito ay mangyayari. Mangyayari ayon sinilalayo ng Panginoon. Now, paano po tayo maging epektibong saksi ng Panginoong Hesukristo? Number 1, kailangan tayo po ay magkaroon ng lubos na kumpiyansa sa salita ng Panginoon. Amen. Dahil ang salita ng Diyos ay wala pong kasinungalingan. Hindi nagbabago ang salita ng Diyos noon, ngayon, magpakailanman. Sabi nga sa Matthew na mawala na ang langit at lupa. Ngunit ang salita ng Diyos ay hindi mapaparam, hindi mababago. Amen. Ang kanyang sinabi ay sinabi na niya. Ang kanyang sinabi, ang pangako niya ay gagawin niya. Tutuparin niya. Amen. So ano pa? Nakumpiyansa natin sa salita ng Diyos, na ang salita ng Diyos, ang kanyang sinabi, ito po ay tapat ang Diyos. Tutugunin niya talaga, ipuprove niya talaga, mangyayari talaga ang salita ng Panginoon. Amen. Ano pa? Ang salita na ibinabahagi natin, sabi diyan, sa binasa natin kanina, hindi babalik sa kanya na walang katuturan. Amen. Hallelujah. So ano ang dapat natin gawin, mga minamahal na kapatid kay Kristo, mga mananampalataya? Magtanim ng salita ng Diyos at ikaw ay aani. Tiyak yun. Jeremiah chapter 1 verse 12, the Lord said, "For I am ready to perform my word." Sinabi ni Yahweh, ako'y magbabantay sapagkat ibig kong makatiyak na magaganap ang aking sinalita. Amen. Hallelujah. Mangyayari, tinitiyak ng Diyos, tinitingnan niya talaga. Binabantayan niya. Gusto niya makatiyak na magaganap yung kanyang mga salita. Yung salita na kanyang salita na sa ating binabahagi sa iba, may mangyayari. Amen. So, kailangan lang natin na maging kompidente. Maging kompidente tayo na ang Panginoon ay sinasamahan tayo sa ating pagbabahagi ng salita ng Panginoon, sa ating pangangaral ng mabuting balita. At ang katiyakan na ito ay magkakaroon ng katuparan ayon sa layon ng Diyos. Amen. So ang pangako ng Diyos, tinitiyak niya na mangyayari yung mga ipinangako niya, yung mga sinalita niya. Sa ito yung magiging kalakasan ng ating loob sa pamamagitan ng ating pagbabahagi sa iba. Lakas ng loob natin na ang Diyos patutunayan niya. Pag tayo po ay nagbahagi ng salita ng Panginoong Hesukristo. So ang ating bahagi, ihasik natin yung binhi. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Yan po yung nakasulat din sa Mark chapter 4. Amen. So, gawin natin yung ating bahagi at gagawin din ni God yung kanyang bahagi. Amen. So tayo, maghahasik tayo ng salita ng Diyos sa mga tao. Bahala si Lord na magpapatubo. Amen. Hindi ho tayo ang magpapatubo, kundi si Lord ang magpapatubo. Kaya
o hindi ho tayo dapat mag-aalala pag tayo po ay nagbabahagi ng salita ng Diyos. Kasi pag tayo po ay nagbabahagi ng salita ng Diyos, kapartner natin si God eh. Ang gagawin lang natin, salitain ang kanyang salita na kaligtasan at bahala na si God na siyang maggagawa nito. Amen. Praise God. Hebrews chapter 4 verse 12, dahil sinasabi po dyan, the Word of God is living and powerful. Buhay at makapangyarihan ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay mabisa. Alam po nyo, yung salita ng Diyos lamang ang makakapagpabago sa tao. Hindi natin sila kayang baguhin. Ang kailangan lang natin ibahagi yung salita ng Diyos at bahala na si God na siyang magbabago sa mga tao. As they hear yung salita ng Panginoon na binibigkas natin, ibinibahagi natin sa kanila. Amen. So, ang salita ng Diyos ay hindi po ito nauunawaan ng isip. Hindi kayang unawain ng isip yan, kundi yan ay nauunawaan lamang ng ating espiritu. Sapagkat ang salita ng Diyos, sabi doon sa John, ay ang salita ng Diyos ay espiritu, buhay at espiritu. Now, basahin ko sa 1 Corinthians chapter 2, verse 14, the natural man does not receive the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him, nor can he know them, because they are spiritually discerned. Magandang balita, Biblia. Ang taong di nagtataglay ng Espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at di nila nauunawaan, sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang sa paraang espiritual. So, ang ibig sabihin nito, mga minamahal na kapatid kay Kristo, hindi tayo nagtatanim ng salita ng Diyos sa kanilang isipan, sa isipan ng mga tao, kundi tayo ay nagtatanim sa kanilang espiritu. Amen. Kaya sa ating pagbabahagi ng salita ng Diyos, ito po ay tatalab po sa kanila. Kahit na pag nagbabahagi ka ng salita ng Diyos, kahit na ismiran ka dyan, di ba? Kahit na ang mukha nila ay hindi mo maipinta na parang hindi ka pinapakinggan, kung minsan tinatalikuran ka pa, tandaan po natin, hindi tayo nagtatanim sa kanilang isipan, kundi sa kanilang espiritu. Amen. Kaya wag natin pakialaman kung ano man yung expression nila sa kanilang mukha, kung tila ba yan ay nagagalit, naiinis. So kahit na tinatalikuran ka sa pag-witness mo kay, sa tao, magpasalamat pa rin tayo sa Diyos. Amen. Dahil tayo ay nakapagtanim, nakapagbahagi ng salita ng Diyos. At dahil tayo nakapagtanim ng salita ng Diyos, tiyak yun ay mamumunga. Tutubo yun, mamumunga. Amen. Praise God. So, ang salita ng Diyos, sinasabi pa dyan na ang salita ng Diyos ay liwanag. Ang mga makasalanan, bulag sila. Hindi yung mata nila ang bulag, kundi ang bulag sa kanila ay ang kanilang kaisipan. So, ang susi upang maliwanagan sila ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Psalms chapter 119 verse 130, ito po yung sinasabi, the entrance of your word gives light, it gives understanding to the simple. Ang liwanag ng turo mo'y nagsisilbing isang tanglaw, nagbibigay dunong ito sa wala pang karanasan. So ang salita ng Diyos, as we declare, as we share the word of God, naliliwanagan po ang isip nila, nabubuksan ang kanilang kaisipan. Yan po yung sinasabi dyan sa talatang ating binasa. Now, paano ang kanilang isipan ay pag hindi nila ito napakinggan, ano po nangyayari? Pag tayo po ay nagbabahagi sa kanila, 2 Corinthians chapter 4 verse 3, ito po yung sinasabi, but even if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing. Mabuting balita, Biblia, kung may talukbong pa, ang mabuting balitang ipinapahayag namin, ito'y natatalukbugan lamang sa mga napapahamak, sa nagre-reject sa salita ng Panginoon. So, ang mabuting balita ay nakatago kanino? Doon sa mga mapapahamak.
doon sa ayaw kilalanin si Jesus, doon sa mga ayaw tanggapin ang libre na alok na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Ito po yun, yung sinasabi na nakatalukbong pa ang mabuting balita sa kanila na mapapahamak. They rejected ang salita ng Panginoong Hesukristo. Now, ang tanong, sino ang nagtatago ng mabuting balita? Sino daw ba nagtatago pala ang mabuting balita? Now, kapag tayo po ay hindi nagbabahagi ng salita ng Diyos, kapag tayo ay hindi humahayo, itinatago natin yung mabuting balita. Pag hindi natin ibinabahagi, nakatago ang gospel. Kaya pag hindi nila narinig, ano po ang mangyayari sa kanila? Blinded sila. Kasi hindi nila narinig. Now, 2 Corinthians chapter 4, verse 4, sinasabi dito, whose minds the God of this age has blinded, who do not believe, lest the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God, should shine on them. So magandang balita, Biblia, hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag nino ng Diyos ng daigdig na ito. Walang iba kundi ang Satanas na dyablo. Sila ay binulag nito upang hindi nila makita ang liwanag ng mabuting balita tungkol sa kaniningan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. So ang Satanas na dyablo, siya yung pinuno ng sanlibutan ito. Siya yung bumulag sa kaisipan ng mga tao. Kaya napakahalaga sa atin, mga mananampalataya, na maghasik tayo ng binhi ng mabuting balita. Huwag nating itago. Huwag mong itago. Amen. Ang gospel. Dahil pag hindi itinanim, hindi po tutubo yan. Kahit isang sako pa yan na binhi, hindi yan tutubo. So, kailangan i-share, ibahagi, itanim sa mga tao. Hindi itinatago ang salita ng Panginoon. Amen. Dahil pag nashiran natin ng gospel ang mga tao, alam po nyo, maliliwanagan sila. Mabubago ang buhay nila kung paano tayo binago. Amen. Hallelujah. Kaya wag kang padala kahit na nakasimangot pa yan, iniirap-irapang ka yan. One day tutubo rin yan. Asahan mo yon. Kasi sabi salita ng Panginoon, hindi babalik sa Kanya ang Kanyang salita. Amen. Hindi babalik na walang katuturan. Hindi babalik na walang mangyayaring maganda. Amen. Ayon sa panukala at nilalayo ng Diyos. Amen. Hallelujah. So, kung gayon, paano alisin yung sagabal sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon? Una higit sa lahat, ang gagawin po natin ay maging kumpiyansa tayo sa kapangyarihan ng Diyos na nasa sa atin upang ibahagi ang salita ng Diyos. Huwag mong isipin na yan ay pang-pastor lang, kundi yan po ay pangkalahatan sa lahat ng mananampalataya, sa lahat ng born again. Dahil kung isa-isa lang, pastor lang, ay bingwit lang yan, ang mahuhuli niyan, madadagit lang niya, ay isa lang. Ngunit kung lahat tayo, isang net, alam po nyo, ang dami nating mahuhuli. Amen. Praise God. So, kailangan maging kumpiyansa tayo na ang pagbabahagi ay hindi lamang gawain ng pastor, kundi lahat ng mananampalataya ng Panginoong Hesukristo. Pangalawa, na para maalis yung sagabal na yan sa ating pag-ibanghelyo, huwag matakot na magbahagi. Amen. Huwag po tayong matakot. Kaya ang gawin natin, pag nakakaramdam ka ng pagkatakot o nerbiyos sa puso mo, laksan mo ang loob mo, sabihin mo sa sarili mo, ako ay epektibong saksi ng Panginoon Kristo sapagkat nasa akin ang kapangyarihan ng Diyos. Nasa akin ang kapangyarihan, ang banal na Espiritu ng Diyos upang magbahagi sa kanila. Amen! Praise God. Yung po yung sinabi kanina sa binasa natin sa Jeremiah chapter 1 verse 12. Amen. So, alam po ninyo, pag tayo magbahagi, nakapagbahagi na tayo, magpasalamat po tayo sa Panginoon at nagawa nating magbahagi. At tinitiyak ng Panginoon, He will confirm His word with signs following. Amen.
Hallelujah! Patutunayan niya ang katotohanan ng kanyang salita na ito ay makapangyayari. Amen! At sabihin mo rin sa sarili mo, I don't have the spirit of fear, but of power. Amen, pampalakas ng loob yan para tayo ay makapagbahagi ng salita ng Diyos. Hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa akin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan. Amen. Hallelujah. Yan po yung nasa sa atin. So sabihin natin araw-araw, ipaalala natin sa ating sarili araw-araw at lalakas ang faith mo. Lalakas ang faith natin. Amen. Dahil sinabi rin sa Biblia, according to your faith, be it done unto you. Amen. Hallelujah. So dito mismo sa talatang ating mga binasa, ay binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos upang maging saksi. Ano itong kapangyarihan ito? Walang iba kundi ang banal na espiritu ng Diyos. Yan po yung nakasulat sa Acts chapter 1 verse 8. You shall receive power to witness. Diba? Ito po yun, yung binigay sa atin, ang kapangyarihan ng Diyos, na ang walang iba kundi ang banal na Espiritu Santo ay suma sa atin, nasa sa atin na, nasa loob natin, na ito ang nagbibigay sa atin ng kakayanan upang tayo ay maisagawa natin yung nais ng Panginoon na maging saksi ng Panginoong Hesukristo. Tayo ay mapuspos ng banal na Espiritu Santo, ng kanyang mga kaloob upang ito ang maging kakayahan natin na isagawa yung ministeryo na ibinigay sa atin. Lahat naman binigyan itong ministeryong to. Di ba sa Matthew chapter 28, sabi niya, go! Wala naman sinabing pastor lang doon, kundi lahat po tayo doon. Sakop po tayo doon. Amen. So ang banal na Espiritu Santo, siya yung kapangyarihan sa atin para tayo po ay makapagbigay o maibahagi natin ang salita ng Diyos upang hanapin at iligtas yung mga naliligaw na wala pa sa Panginoon. So, ang banal na Espiritu Santo, ito yung kapangyarihan upang malakas ang ating loob na maideklara na si Jesus ay Panginoon at tagapagligtas, ang anak ng Diyos. Amen. Sa Acts chapter 13, verse 36, sinasabi doon, David served his own generation by the will of God. Na isa katuparan ni David ang kalooban ng Diyos. Amen, sa buhay natin ay gamitin din po natin yung itong ibinahagi sa atin ngayong araw na ito na maisakatuparan natin yung kalooban ng Diyos. Yun po yung ibahagi ang kaligtasan sa lahat ng mga tao. Amen. So, tingnan po natin yung ating sarili kung paano po tayo tinitingnan ng Diyos. Tayo ay anak ng Diyos at tayo ay initasan niya na kapartner niya sa pagbabahagi ng mabuting kaligtasan sa mga tao. Amen. So tandaan po natin yung challenge na ibinigay sa atin sa Matthew chapter 28, verse 19 to 20, go and make disciples. Amen. So ito rin po ay umuugma din doon sa ating mission statement, di ba? To fulfill the vision. Ano ba yung vision? To seek and save the lost. So dito po tayo, ito po yung ating takbuhin, ito yung ating tunguhin. Amen. Dahil tinitiyak ng Diyos sa ating paghayo, sa ating pagbabahagi ng kanyang salita sa mga tao, He will confirm it. Pangyayarihin niya, patutunayan niya. At higit sa lahat, hindi po tayo iniiwan ng banal na Espiritu Santo. Sinasamahan niya tayo. Amen. Siya yung ating lakas ng loob. Amen. Siya yung ating kumpiyansa, ang mga pangako ng Panginoon na pangyayarihin niya ayon sa kanyang nilalayon. Salamat sa Panginoon, nakabahagi ka rito sa hangaring ito ng Diyos. Kabahagi ako, kabahagi tayo lahat upang ibahagi yung libre na alok ng Diyos na kaligtasan sa mga tao. So dalangin ko sa buhay mo ngayon na nanonood sa videong ito na maisakatuparan na ikaw ay maging epektibong saksi ng Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng pagpapahayag ng kanyang salita, sa pamamagitan na naipapakita natin kung paano tayo binago ng Panginoong Hesukristo. Amen. Nakikita sa atin, katulad ng sinabi ko sa iyo, sinasalamin tayo.
Amen. Tayo po yung sulat mismo ni Kristo. Letter of recommendation niya. Amen. Sa mga tao. Amen. Praise God. Aming Ama sa Langit, maraming salamat, O Diyos, na kami, Panginoon, ay tinawag mo na maging kabahagi sa ministeryong ito. Dalangin nga namin, O Diyos, na sa bawat tao na amin nababahigingan ang iyong mabuting balita ng kaligtasan, sila nga po ay makakilala ng totoo at lubos sa iyo. Makilala ka bilang Panginoon tagapagligtas. At salamat, Panginoon, sa bawat buhay ng iyong mga anak, Panginoon, na mga kumilala at tumanggap sa iyo, na ito, Panginoon, yung nilalayon mo ay maitakbo namin, maisagawa namin ayon sa iyong panukala. Dahil ito ang iyong kalooban, Panginoon. Katulad ni David, na siya po ay naisakatuparan niya yung nilalayon mo noong kanyang kapanahunan. At mangyari nga rin po ito sa amin for your glory in Jesus' name. Amen. God bless you.